The Secretary, along with Secretary Austin, thought it was appropriate to make clear to the government of Israel that there are changes that they need to make again to see that the level of assistance making it into Gaza comes back up from the very, very low levels that it is at today. Igigiit ng US State Department ang pangangailangan makapasok ng ligtas at maayos ang humanitarian aid sa Gaza. Sa pinadala nilang sulat sa Israel, binigyan sila ng US government ng 30 araw upang isaayos ang sitwasyon ng humanitarian aid sa Gaza Strip. Ayon kay US State Department spokesperson Matthew Miller, nakasaad sa joint letter ang hiling sa pangangailangan ng isang sustained at urgent actions mula sa Israel ngayong buwan upang matigil ang pagkamatay ng libu-libong Palestinians. Bumagsak ng 50% ang aid na nakapasok sa Gaza Strip mula noong spring ng 2024. Paliwanag ng State Department na hindi dahilan ng security concerns ng Israel upang hadlangan nito ang pagpasok ng aid sa Gaza. There are, without a doubt, security concerns inside Gaza that make it difficult to deliver aid, that has led to the looting of humanitarian assistance in some cases. But the answer to that is not to stop the flow of food and water that civilians depend on. Ayon sa sulat, kinakailangang hayaan ng Israel na makapasok ang 350 trucks kada araw sa Gaza sa 4 na major crossings nito at magdagdag ng ika-5 pa. Simula November, kailangang mag-implement ng humanitarian process ang Israel sa Gaza para sa aid activities gaya ng pagbabakuna at aid distribution sa loob ng 4 na buwan. Gihit pa ng US, kailangan ng pagtatayo ng isang governing body sa Gaza na makakatulong sa safety and security ng delivery ng humanitarian assistance sa bansa. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.